Aabutin pa ng mahigit 2 linggo bago po maging epektibo ang batas na nagbibigay po ng emergency power sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bawasan o alisin ang excise tax sa langis. Ayon sa Department of Finance, sa April 12 o 13 pa nga nakatakdang maglabas ang kautusan ng Pangulo kung babawasan o aalisin ang fuel excise tax. Kapipirma pa lang kasi niya sa panungkalan nitong Miyerkules at kailangan munang tapusin ang 15 araw na publication ng batas bago po ito maging epektibo. Sa kabila po nito, nakatakda ng magpulong ang Technical Board para rito, habang sa susunod na linggo naman magko-convene ang Development Budget Coordination Committee o DBCC para bumuo ng rekomendasyon sa Pangulo. Sa ilalim po ng batas, maaari lang galawin ng Pangulo ang excise tax kung may rekomendasyon ng DBCC at 1 buwan nang sumasampa sa $80 o $80 per barrel ang presyo ng krudo sa merkado. Sa iba pang balita, ginisa po sa Senado ang ilang kinatawan ng oil companies dahil sa pagbebenta ng lumang supply ng krudo sa mas mataas na presyo. Ayon sa ilang senador, nasa 60 araw pa ang inventaryo ng langis sa bansa bago pumutok ang gera sa Middle East. Wala raw dapat karapatan ng mga oil company na ibenta ito sa mas mahal na presyo ngayon dahil mura pa nila itong nakuha. Paliwanag po ng oil companies, kasama sa komputasyon ng presyo ang replacement cost o gasto sa pagbili ng bagong supply na mas mataas na ang presyo. Sinita din sa hearing ang DOE na hinayaan lamang daw itong mangyari. Pero una nang sinabi po ng ahensya na tali ang kamay nila dahil nga po sa Oil Deregulation Law kung saan walang kapangyarihan ng gobyerno na kontrolin ang presyo ng langis. So pinapagalitan ng mga legislators natin ang DOE, hindi hawak ng DOE ang Oil Deregulation Law. True. Sino naman ang magagalit dapat sa legislators dahil hawak nilang baguhin ang batas? Sino to? Lalo na yung mga matagal na pong nakaupo dyan for the longest time, di nyo ba nararamdaman? Na matagal naman na mataas ang presyo nito at matagal na pong may mga nagsasabi na suspend excise tax, suspend VAT, ang taas ng presyo ng langis. Bakit ngayon lang po kayo nagagalit? Lalo na doon sa mga matatagal na po na nakaupo dyan, hindi lang sa Senado, maging yung mga nasa Kamara na para bang kasalanan din lahat ito ng DOE. Hindi nga po sila ang may hawak para baguhin o mawala itong Oil Deregulation Law. Nagtatanong lang po. O sige mga kapatid, sa oras po na 7:31, apektado naman daw ng gera sa Middle East ang presyo ng construction materials. Ayon po sa DPWH, kailangan nilang magpatupad ng cost adjustment sa mga proyekto po ng gobyerno dahil dito. Pero tiniyak po ng ahensya na isa sa publiko nila ang pagiging dagdag o ang magiging dagdag sa construction cost para po maiwasan ang korupsyon. So ngayon po, sa ating bagong DO 43, mapayag po tayo gumamit ang mga implementing offices ng supplier canvas prices. Kapag po itong ating CMPD ay hindi na niya nare-represent ng tama ang prevailing market conditions ng kanyang locality. Yan nga po ang tinig ni DPWH spokesman Undersecretary Ricardo Bernabe. Samantala, pinag-aaralan na raw ng palasyo ang pagpapatupad ng wealth tax o dagdag buwis sa mga pinakamayayaman dito sa Pilipinas. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bukas po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng pwedeng opsyon para maibsan nga pong epekto ng pagsipa ng presyo ng krudo sa ekonomiya ng bansa. Nagbigay babala ang economic manager sa panukalang wealth tax. Bagamat maganda raw sana itong source ng pondo, posible naman itong itaboy ang mga investor at bawiin po ang mga pinuhunan nilang kapital sa bansa. Sa iba pang balita, inamin naman po ni Ombudsman Boying Remulla na nagkakaroon ng problema sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa gitna pa rin po yan ng gumugulong na investigasyon sa flood control scam. Ayon kay Remulla, may problema mismo sila sa kung paano magtrabaho ang AMLAC at ang mga mismong hepe nito na si AMLAC Executive Director Matthew David. Hindi na idinetalye pa ng ombudsman ang ibig sabihin pero nagbigay ng paalala ang AMLAC na huwag daw protektahan ang banking industry. Paalala po ito ni Boying Remulla sa AMLAC. Sinabi nga ito ni Remulla kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni David na pinalitan na ni Arnold Cabanlit bilang officer in charge ng ahensya. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network
Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.